Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, bumitaw na. Nako, may taning na. Nako, may taning na ang buhay. Nako po. Withdrawal of support na kay Bangag. Ayan mga karibin natin patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. My fellow cavaliers, brothers and sisters in the long gray. So yan mga karibin natin, no, pasadahan muna natin itong mga nangyayari ngayon, no, bago po natin i-play yung main video natin, no. Ito po mga kababayan, ang balita. Nako po. Ito po AFP Colonel nirelieve matapos bawiin ang suporta kay Pangulong Marcos Jr. Kinumpirma ng Philippine Army na nirelieve sa pwesto si Colonel Audi Mungao, commander ng Training Support Group, kasunod ng umano'y online post kung saan binawi niya ang personal na suporta kay Pangulong Marcos Jr. Nako, eto na po ba ang simula mga kababayan? Palakpakan po natin. Palakpakan po natin ang isang magiting na colonel, no? Kasi po mga kababayan, no? Ito po yung mga tunay, no, na mayroon talagang malasakit sa ating bansa, no? Kaya po nilang ibuwis ang kanilang hanap buhay, di ba? Ang kanilang kasi ito parang dito ka na talaga kumikita. Paano yung pamilya mo kung wala ka ng trabaho, di ba? But still, because of the love of the country, no? Kasi yun naman talagang sinumpaan po ng mga sundalo no? At sana magtuloy-tuloy na po ito at marami pa po ang sumunod. What do you think mga karibin natin? Just comment down below kung meron pa kayang susunod na magbabawi ng suporta kay President Bongbong Marcos Jr. Kayo pong mga hindi pa bumabawi o hindi pa kumakalas sa pagsuporta kay Marcos Jr., no? Isipin nyo nga, bakit kaya siya kumalas? Bakit niya binawi yung kanyang suporta kay President Bongbong Marcos Jr.? Diba? Yun na lang po, isipin na lang po natin, no, mga karibin natin kung bakit siya. Marahil dahil po sa nangyari dito kay General Pukis, no, na nagpapahayag lang. Kasi isa kayo isa lang po ang damdamin natin lahat mga kababayan pagdating po sa usapin ng korupsyon. Nais po talaga nating mapanagot kung sino po ang dapat mapanagot, di ba? Kaya once again mga karibin natin, palakpakan po natin si Colonel Audi Mungao. Saludo po kami sa iyo, sir, sa iyong tapang, sa iyong ipinakitang tapang na pagbawi ng suporta dito po kay President Bongbong Marcos Jr. Sana marami pa po ang katulad mo ang sumunod sa inyong sinimulan po, sir. Maraming salamat. Alright, dahil nga po dyan mga kababayan, eto, pakinggan naman po natin itong si General Pukis mga karibin natin, no? Meron po siyang panawagan, no? Ito, pakinggan po natin to. My fellow cavaliers, brothers and sisters in the long gray line, hear this, not with your rank, but with your conscience. Our country is bleeding and it needs our help. A cancer of massive, pervasive, and mafia-like corruption has spread across the entire government, robbing our people of lives, homes, livelihood, and even hope. Draining our treasury, burying us in debt, driving investors away, dragging our nation toward economic collapse, and inflicting more pain and misery on millions of our struggling fellow citizens. And the harsh truth is this: corruption thrives because too many
good men and women choose to remain silent. But we, PMA graduates, were not raised to be silent. We were forged into an ideal under one sacred banner: courage, integrity, loyalty. We swore an honor code that says, we will not lie, we will not cheat, we will not steal, nor tolerate those who do. Yet today, by our silence, we have tolerated the liars, we have tolerated the thieves, we have tolerated those who plunder our nation. What happened to the courage we once carried with pride? What happened to the loyalty we pledged to the Filipino people? What happened to the integrity we said was non-negotiable? My fellow Cavaliers, this is the moment when the country looks to us again, not for power, not for force, but for moral leadership. Let our indignation be heard. Let our outrage be unmistakable. Let us prove that the PMA still produces men and women whose integrity cannot be bought or silenced. Let's stand up, speak out. Let us reclaim the honor that shaped all of us. And so I end with one challenge, a challenge that we all know only a true Cavalier can answer. Are you all right, sirs? Mabuhay ang sambayanang Pilipino. So yan mga karibin natin, no? Yan po ang mensahe ni General Romeo Poquis, no? Sa mga kapwa niya PMA graduates, mga kababayan. Ha? Sabi niya, hindi na bibili ang mga PMA. Pero, yung iba siguro, hindi na bibili. Pero yung iba, nakikita natin, no? Na talagang lantaran rin kung, di ba? So, kung naisa puso nyo lang, no? Kung naisa puso nyo lang yung sinasabi dito ni General Poquis, even if you are not a PMA graduate, no? Sa mga katulad nating ordinaryong Pilipino lang, ramdam mo no? Ramdam mo. Galing talaga dito, mga kababayan. Ha? Kaya saludo po tayo sa mga PMA graduates, kahit hindi PMA graduate, no, na lumalaban against corruption, na nagsasalita, hindi na nanahimik against corruption. Saludo po kami sa inyo, mga sir at ma'am, no? Alright. Ito mga kabayan, pasadahan rin po natin ang video ito. Ito na yung video natin, mga karibin natin. Ha? Dapat ito po yung bibigyan natin ng reaction. Sabi po dito, nako, karma is real, umami na. Jaime Chavez isiniwalat ang totoong kalagayan ng kaibigan sa publiko. Aba, sino kayang kaibigan to mga kababayan? Ito, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Ito po ang ating magiging topic for today. BBM, may taning na ang buhay. Naku po. Huwag po kakalimutan na i-like po agad-agad ang video nito. Konting lang din lang po sa inyo. Sana supportahan niyo po ha. I-like niyo po itong video na ito. At doon sa mga hindi pa po subscriber, subscribe po kayo. Para tayo sana po ay doon sa ating mga manunood manumbalik kayo at patuloy niyong susuportahan itong ating vlog. Malaking balita rin itong press con ni Chavit. Tatandaan natin may history to si Chavit. Pag ito'y nagsalita, bumabagsak ang gobyerno. Titingnan natin, wala tayo hindi natin sinasabing pabagsakin ng gobyerno. Pero meron siyang binanggit dito. Tingnan niyo pong mabuti. Pangulong former Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos sa isang debate. Mastermind daw kasi ang Pangulo pagdating sa korupsyon ayon kay Singson. Ayan, maniwanag
Si Singson may sabi. At ako'y sumasang-ayon kay Singson. Ako'y naniniwala. Ako din po. Bongbong Marcos mastermind. Maybe lahat naman tayo siguro naniniwala dito sa sinasabi ni former Governor Chavit Singson, di ba? Oh, na si PBBM ang mastermind dito. Di ba? Ay, posible namang wala siyang alam, di ba? Gaya ng sinasabi ng mga inayupak na mga bulag na mga vloggers, no? Bulag at bingi ng mga vloggers, no? Imposible ang sinasabi nila. Mangyayari ba tong mga to? Nang hindi alam ni Bongbong Marcos? Yung iba sinasabi, to the very least, may alam si Bongbong Marcos. Ako masang-ayon ako kay Chavit. Hindi lang sa may alam. Kasabwat po dito si Bongbong Marcos. Bakit ito ipapatunayan natin? At anytime soon, posible raw ang pagpapatalsik sa kanya. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa Parang nang hold up ha? Parang nang hold up mga kaubayan. Parang ano tawag dyan? Hostage. Diba? Hoy, sumuko ka na. Napapalibutan ka na namin. Ako po. military. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Yeah. Malupit tong binanggit niya ha. Oo, tinaningan. May taning na po ang buhay ni Bongbong Marcos. Wala na siyang ligtas. Sa sobrang laki nito, ibig sabihin dito ni Chavit, nabaon na. Hinukay na ni Bongbong Marcos yung sarili niyang hukay. Kahit subukin niya pang makipag-areglo sa mga Duterte, makipag-areglo sa taong bayan, hindi na. Ang kakahantungan lang ni Bongbong Marcos ay pag-aaresto sa kanya ng pulis. Not even yung mapatalsik si Bongbong Marcos. Ito po sinasabi ni Chavit. Hindi lang pagpapatalsik kay Bongbong Marcos. Bagkus. May taning na. May taning na ang buhay ni Bongbong Marcos. Alam niyo kung bakit? Nitong ginawa ni Bongbong, magkakasakit siyang talaga rito. Pagsamahin mo pa, adik ka. Adik ka na, tapos aarestuhin ka pa. Hindi lang pagbaba ang ibig sabihin dito ni Chavit, aarestuhin. Saan ka sumuko ka sa pulis at sa sundalo. Wala na po dulo. Iyan na po ang fate ni Bongbong Marcos. O isipin mo, adik ka na, madidepress ka pa, maaaresto ka pa. Susunod to sa yapak ng tatay niya. Nung binitbit sila sa Hawaii, namatay na yung tatay niya. Diba? Ganito rin ang kalalabasan. Kaya sinasabi rito, ako'y naniniwala. Ay hindi na magtatagal to si Bongbong Marcos. Hindi ko po sinasabi na gusto ko siyang mamatay. Pinulit ko. Pero with his situation, depression and drugs, ako, deadly po yan. Inilatag niya ang mga akusasyong orchestrated ang mga ginawa ni PBBM nitong nakaraang taon para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Halimbawa raw ang nooy pagpirma ni PBBM sa 2025 budget o General Appropriations Act. Sa kabila ng irregularities umano nito, kabilang ang di umano'y invalid at blank line items. Ayan, di ba? Diyan pumutok yung blank items. Kasabwat yan. At dahil bumagsak daw ang public rating ng Pangulo, sinundan daw ito ng deliberate image building niya para magmukha raw itong mabait, kabilang ang ilang serye umano ng scripted interviews ni PBBM. Yan, napansin nyo yan? Di ba si Bongbong Marcos laging wala? Puro si Claire lang. Di ba pansin-pansin? Ito, very obvious. Nung pagbagsak ng rating na bigla siyang labas ng labas. Ang problema, scripted naman. Controlled environment. Bakla pa rin. Humarap sa media. Anong sinabi ni Claire noon? Haharap siya sa media. Hindi humaharap. Haharap lang, pipili ng isa i-interviewin. Hindi ganoon.
Ang layo nito kay PRRD. Si PRRD inaharap ang tao. Consistently inaharap ang tao, ini-interview. Hindi siya nagtatago sa palda ng babae. Hindi nagtatago sa palda ng tagapagsalita. Ang inaayos ni Bongbong Marcos, imahe. Hindi na po maniniwala ang tao sa ganyan. Kaya nga sabi ko, kusang babagsak to itong gobyerno ni Bongbong Marcos eh. Tatandaan nyo, pagsagad na, wala nang tiwala ang taong bayan. I think Coach Oli, no, bagsak na talaga eh, no? Yung sinasabi mong babagsak, ngayon na po yung oras na yun eh. Nabasa ko po kanina sa isang survey, mga kababayan, negative 27 na, mga karibin natin. Presidente pa ba ito? Presidente pa ba itong sinusurvey nila? Parang tanod na yata. May mas mabuti pa nga ang tanod, hindi nagne-negative. Maybe yung mga tanod natin hanggang mapinakababa man siguro 0 or something ganyan, di ba? Pero negative, mayroon pa kayang ganyan? Meron, yung presidente natin, meron po, no? Talaga naman, oh. Puro kasi sila, puro sila pogi, forma, wala naman sa gawa. Ang pagiging public service servant po ay hindi ganun. Buti kung artista kayo. Puro lang kayo forma, di ba? Pag nakaporma ka, okay ka na kasi artista ka. You're not an actor dito. You're the president. You're supposed to be a working president. Pero wala walang nagwo-work na president. Di ba? Si Claire Castro working, di ba? Araw-araw may press con si Castro. Palagi natin napapanood. Parang siyang presidente, siyang nagsasalita araw-araw, no? Wala rin naman katuturan yung sinasabi. Kaya talagang magni-negative ka. Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karibin natin? I-comment nyo na lang. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.